Pag-alis sa probinsya. Sa isang maliit na baryo sa lalawigan ng Samar, nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat upang masilungan ang isang pamilyang sanay sa hirap ng buhay. Sa loob ng bahay na yon, lumaki si Mariel, isang dalagang 21 taong gulang na kilala sa kanilang lugar bilang tahimik, masipag at mapagkumbaba. Simula pagkabata, nasanay na si Mariel sa payak na pamumuhay. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na umaasa lamang sa ani ng palayan tuwing tag-ani. Habang ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng mga gulay at kakanin sa maliit na palengke sa bayan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, madalas pa ring kapusin ang kanilang kinikita. Maagang natutunan ni Mariel ang halaga ng sakripisyo. Nang siya ay nasa 3 taon ng kolehiyo sa kursong edukasyon, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral dahil nagkasakit ang kanyang ama. Ang perang dapat sanay pang matrikula ay napunta sa gamot at pagpapagamot. Hindi siya nagreklamo. Tahimik niyang tinanggap ang kapalaran. Bagaman sa kanyang puso ay may bahid ng panghihinayang. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, dumating ang kanyang tiyahin na si Tia Corazon mula sa Maynila. Matagal nang naninirahan ang tiyahin sa lungsod at paminsan-minsan lamang umuuwi sa probinsya. Mariel, sabi ng tiyahin habang nakangiti, may alam akong pamilya sa Maynila na naghahanap ng kasambahay. Mabait daw ang amo at maganda ang sahod. Baka gusto mong subukan. Napatingin si Mariel sa lupa. Hindi niya agad nasagot ang alok. Alam niyang maraming kababaryo ang nakipagsapalaran sa Maynila upang makahanap ng trabaho. May ilan na sinuwerte at nakapagpadala ng pera sa pamilya. Ngunit may iba ring hindi naging maganda ang naging kapalaran. Magkano po ang sahod? Mahinang tanong niya. 6,000 kada buwan. May libreng pagkain at tirahan pa, sagot ng tiyahin. Sa baryong kinalakihan ni Mariel, malaking halaga na iyon. Naisip niya ang kanyang ama na hirap nang magtrabaho sa bukid dahil sa karamdaman. Naisip din niya ang kanyang 2 nakababatang kapatid na nag-aaral pa. Kung siya ay makakapagtrabaho sa Maynila, kahit papaano ay makakatulong siya sa pamilya. Kinagabihan, nag-usap-usap sila sa hapagkainan. Sigurado ka ba, anak? Tanong ng kanyang ina na halatang nag-aalala. Malayo ang Maynila. Hindi natin alam ang magiging buhay mo roon. Nay, mahinahong sagot ni Mariel. Kailangan po natin ng pera. Hindi na rin kaya ni tatay magtrabaho ng mabigat. Tahimik lamang ang kanyang ama habang nakikinig. Ngunit nang magsalita ito, ramdam ang bigat sa boses. Kung ito ang makakatulong sa pamilya natin, susuportahan kita. Pero tandaan mo, anak, huwag mong hayaang apihin ka. Tumango si Mariel. Bagaman sa loob-loob niya ay may halong kaba at pag-asa. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Maaga pa lamang ay gising na ang buong pamilya. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at mahihinang hampas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Bit-bit ni Mariel ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at mga personal na gamit. Hindi siya nagdala ng marami dahil wala rin naman siyang maraming pag-aari. Bago siya sumakay sa bus papuntang Maynila, kasama ang kanyang tiyahin, mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Mag-ingat ka palagi, bulong nito.
Ang kanyang ama naman ay inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Kung nahihirapan ka na roon, umuwi ka agad. Mas mahalaga sa amin ang kaligtasan mo kaysa sa pera. Hindi nakapagsalita si Mariel. Tumango lamang siya habang pinipigilan ang pagluha. Nang umandar ang bus, dahan-dahang nawala sa kanyang paningin ang baryong kanyang kinalakihan. Ang mga palayan, ang maliit na simbahan, ang kalsadang paliko-liko na alam niya mula pagkabata. Pakiramdam niya ay parang may bahagi ng kanyang sarili ang naiwan doon. Mahaba ang biyahe papuntang Maynila. Habang tumatakbo ang bus sa mahabang kalsada, tahimik lamang siyang nakatanaw sa bintana. Sa kanyang isipan, maraming tanong ang umiikot. Ano kaya ang magiging buhay niya sa lungsod? Mabait kaya talaga ang kanyang magiging amo? Makakayanan kaya niya ang bagong mundong kanyang papasukin? Nang makarating sila sa Maynila kinabukasan, agad siyang namangha sa laki at ingay ng lungsod. Mga matatayog na gusali, walang tigil na busina ng sasakyan at mga taong nagmamadali sa kani-kanilang pupuntahan. Iba ito sa tahimik na baryong kanyang kinalakihan. Makalipas ang ilang oras na biyahe sa loob ng lungsod, huminto ang sinasakyan nilang taxi sa harap ng isang malaking bahay na napapalibutan ng mataas na gate at bakal na bakod. "Dito ka magtatrabaho," sabi ni Tia Corazon. Napatingala si Mariel sa bahay. 3 palapag ito, may malawak na bakuran at magarang disenyo. Sa unang tingin pa lamang, halatang mayaman ang may-ari. Mabagal siyang lumunok habang hawak ang strap ng kanyang bag. Lumapit sila sa gate at pinindot ng tiyahin ang doorbell. Ilang sandali lamang ay may lalaking nagbukas ng pinto. "Ah, kayo pala," sabi nito. "Kayo ba ang bagong kasambahay?" "Oo," sagot ng tiyahin. Pinapasok sila sa loob. Habang naglalakad si Mariel sa loob ng bahay, mas lalo siyang namangha sa laki at ganda ng lugar. Makintabang sahig, mamahalin ng mga kasangkapan, at tila lahat ay maayos at perpekto. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng magarang anyo ng bahay na iyon, may nakatagong katotohanan na babago sa kanyang buhay. At sa mga susunod na araw, matutuklasan ni Mariel na ang pangarap na kanyang hinabol sa Maynila ay maaaring maging simula ng isang matinding pagsubok. Pagkapasok pa lamang ni Mariel sa loob ng malaking bahay, ay dama na niya ang kakaibang katahimikan ng lugar. Sa kabila ng laki at ganda ng tahanan, tila may malamig na hangin na bumabalot sa paligid. Hindi ito katulad ng bahay sa probinsya kung saan palaging may tawanan, usapan, at ingay ng mga tao. Sa malawak na sala sila unang pinaupo. Makintab ang marmol na sahig at ang mga kasangkapan ay tila mamahalin. May malalaking sofa na gawa sa makinis na balat at isang malaking chandelier na nakasabit sa kisame. Tahimik lamang si Mariel habang nakaupo sa gilid ng sofa. Mahigpit niyang hawak ang kanyang bag habang palingalinga sa paligid. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto sa kabilang bahagi ng sala at lumabas ang isang babae na nasa edad 40. Matangkad ito, maputi ang balat at maayos ang pananamit. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida at may hawak na tasa ng kape. "Siya ba ang bagong kasambahay?" tanong ng babae na may bahagyang pagtaas ng kilay. "Opo," sagot ni Tia Corazon. "Ito po si Mariel, masipag na bata at mapagkakatiwalaan."
Sandaling tiningnan ng babae si Mariel mula ulo hanggang paa. Hindi man lang siya ngumiti. Maikling tugon nito. Mariel, ito ang magiging amo mo, si Madam Veronica, pagpapakilala ng tiyahin. Agad na tumayo si Mariel at yumuko ng bahagya bilang paggalang. Magandang hapon po, mahina niyang bat. Hindi sumagot ang babae. Sa halip ay umupo ito sa sofa at inilapag ang tasa ng kape sa mesa. Mukhang bata pa siya, sabi ni Madam Veronica habang nakatingin kay Mariel. Marunong ka bang maglinis ng bahay? Opo, madam, sagot ni Mariel. Sanay po ako sa gawaing bahay. Magluto? Kaunti po. Tila hindi nasiyahan ang amo sa kanyang sagot. Dito sa bahay ko, ayokong may ginagawa na hindi maayos. Malamig na sabi nito. Kailangan mabilis, malinis, at walang reklamo. Opo, madam, sagot ni Mariel. Maya-maya ay tumayo si Madam Veronica. Lina! Sigaw nito. Mula sa kusina ay lumabas ang isang babae na nasa edad 50. Mukhang matagal na itong nagtatrabaho sa bahay dahil sa kilos nitong sanay na sanay sa lugar. Ito ang bagong kasambahay. Turuan mo siya ng mga gawain. Utos ng amo. Opo, madam, sagot ng babae. Pagkatapos noon, ay umalis na si Madam Veronica at umakyat sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Tahimik na napabuntong hininga si Mariel. Halika, sabi ng babae na si Lina. Ipapakita ko sa iyo ang kusina. Nagpaalam muna si Tia Corazon kay Mariel. Mag-ingat ka rito. Magpakabait ka lang at gawin mo ang trabaho mo, sabi ng tiyahin. Opo, sagot ni Mariel. Nang tuluyan nang umalis ang tiyahin, doon lamang niya tunay na naramdaman na siya ay nag-iisa na sa malaking bahay na iyon. Sinundan niya si Lina papunta sa kusina. Malaki rin ang kusina at puno ng modernong kagamitan. May malaking refrigerator, oven, at iba't ibang kasangkapan sa pagluluto na hindi pa niya nakikita noon. Dito ka madalas magtatrabaho, sabi ni Lina habang ipinapakita ang mga gamit. Matagal na po ba kayo dito? Tanong ni Mariel. 12 taon na, sagot nito. Napanganga si Mariel. Ganun po katagal? Sanayan lang, maikling tugon ni Lina. May kakaibang lungkot sa boses nito na hindi agad napansin ni Mariel. Pagkatapos ipakita ang kusina, dinala siya ni Lina sa likod ng bahay kung saan naroon ang maliit na kwarto para sa mga kasambahay. Maliit lamang ang silid. May isang lumang kama, isang maliit na kabinet, at isang bentana na halos hindi na mabuksan. Dito ka matutulog, sabi ni Lina. Salamat po, sagot ni Mariel. Pagkatapos noon, ay nagsimula na ang kanyang unang araw ng trabaho. Pinagwalis siya ng buong sala, nilinis ang mga bintana, at pinapunas ang sahig sa 3 palapag ng bahay. Sa unang araw pa lamang ay naramdaman na niya ang pagod, ngunit hindi siya nagreklamo. Sa tuwing may isip niya ang kanyang pamilya sa probinsya, lalo siyang nagsisikap. Bandang hapon, habang naglilinis siya ng hagdan, muling bumaba si Madam Veronica. Napatingin ito sa kanya. Hindi pa ba tapos yan? Matigas nitong tanong. Malapit na po, madam, sagot ni Mariel. Napailing ang amo. Ang bagal mo. Bahagyang yumuko si Mariel. Pasensya na po. Hindi na nagsalita ang amo at naglakad palabas ng bahay. Kinagabihan, habang kumakain sila ni Lina sa kusina, napansin ni Mariel ang katahimikan ng matandang kasambahay.
Marami po bang tao dito sa bahay? Tanong niya. Dalawa lang ang amo mo, si Madam Veronica at ang asawa niyang si Sir Renato. Sagot ni Lina. Tapos po, wala na. Nagtaka si Mariel. Akala ko po may mga anak sila. Meron dati, sagot ni Lina. Sabay tumigil sa pagsasalita. Hindi na nagtanong pa si Mariel. Pagkatapos kumain, ay naglinis pa siya ng kusina bago pinayagang magpahinga. Pagpasok niya sa maliit na kwarto, ramdam niya ang pagod sa buong katawan. Humiga siya sa kama at tumingin sa kisame. Naalala niya ang kanyang pamilya. Naalala niya ang tahimik na gabi sa kanilang baryo. At kahit pagod na pagod siya, pilit niyang kinumbinsi ang sarili na magiging maayos din ang lahat. Hindi pa niya alam na ang unang araw na iyon ay simula pa lamang ng mga pagsubok na kanyang haharapin. Sa mga susunod na araw, dahan-dahang mabubunyag ang tunay na ugali ng kanyang amo at ang bahay na kanyang inakala na magiging simula ng magandang kinabukasan ay magiging lugar ng kanyang matinding paghihirap. Lumipas ang ilang araw mula nang magsimulang magtrabaho si Mariel sa bahay ni na Madam Veronica. Sa unang tingin ay tila maayos ang takbo ng kanyang mga gawain. Gumigising siya ng 4:00 ng madaling araw upang ihanda ang kusina. Magwalis sa bakuran at linisin ang sala bago pa magising ang mga amo. Sanay na si Mariel sa pagod. Lumaki siyang tumutulong sa bukid at sa gawaing bahay. Kaya't hindi bago sa kanya ang mabibigat na gawain. Ngunit napansin niya na iba ang uri ng pagod sa bahay na iyon. Hindi lamang pisikal na pagod ang kanyang nararamdaman, kundi pati ang bigat ng pakiramdam na tila laging may nagmamasid at naghihintay ng pagkakamali. Isang umaga, habang naglalagay siya ng mga plato sa mesa para sa almusal, biglang dumating si Madam Veronica sa kusina. Matulis ang tingin ng amo habang pinagmamasdan ang mesa. Bakit ganyan namang pagkakalagay ng kutsara? Malamig nitong tanong. Napatigil si Mariel. Pasensya na po, madam. Aayusin ko po. Mabilis niyang inayos ang mga kubyertos. Ngunit hindi pa rin nasiyahan ang amo. Hindi ka ba marunong ng simpleng ayos ng mesa? Kahit iyon kailangan pang ituro sa'yo? Tahimik lamang si Mariel habang inaayos ang mesa. Hindi siya sumagot. Sa gilid ng kusina ay naroon si Lina na tahimik lamang na nagluluto. Hindi rin ito nagsalita. Nang matapos ang almusal, iniwan ng amo ang mesa na puno ng pinagkainan. Si Mariel ang nagligpit at naglinis ng lahat. Habang naghuhugas siya ng plato, napansin niyang tila nagmamadali si Lina. Bakit po? Tanong ni Mariel. May darating na bisita mamaya. Sagot nito. Kaya kailangan malinis ang buong bahay. Ganun po ba? Siguraduhin mong walang kahit isang alikabok sa sala. Dagdag ni Lina. Tumango si Mariel at agad na nagsimulang maglinis. Buong umaga siyang nagpunas ng mga mesa, nagwalis ng sahig at naglinis ng mga bintana. Halos hindi siya nakaupo kahit sandali. Pagsapit ng tanghali ay dumating ang mga bisita ni Madam Veronica. 2 babae ang pumasok sa bahay. Parehong elegante ang pananamit at tila kaibigan ng amo. Habang nag-uusap sila sa sala, si Mariel naman ay pabalik-balik sa kusina upang magdala ng pagkain at inumin. Habang naglalagay siya ng tray ng tsaa
sa mesa. Aksidenteng natapik ng kanyang siko ang tasa. Bahagyang natapon ang tasa sa mesa. Napahinto ang usapan ng mga babae. Biglang tumayo si Madam Veronica. "Ano ba naman yan?" sigaw nito. Nagulat si Mariel at agad na kumuha ng basahan. "Pasensya na po, Madam." Ngunit hindi pa siya nakakapaglinis ay hinablot na ng amo ang tray mula sa kanyang kamay. "Napakaingat mong kumilos!" galit na sabi nito. Tahimik ang buong sala. Nakatingin ang mga bisita. Hindi na alam ni Mariel kung saan siya titingin. "Hindi ka ba naturuang maging maingat?" Patuloy ng amo. "Pasensya na po." Ngunit tila hindi sapat ang paghingi niya ng paumanhin. "Lina!" sigaw ni Madam Veronica. Agad lumapit ang matandang kasambahay. "Ikaw na ang magdala nito. Huwag mo nang ipahawak sa kanya." Ibinalik ni Mariel ang tray kay Lina habang nakayuko. Hindi na siya tumingin sa mga bisita. Mabilis siyang bumalik sa kusina upang linisin ang natapong tsaa. Habang pinupunasan niya ang sahig, narinig niyang nag-uusap ang mga bisita sa sala. "Bago ba iyang kasambahay mo?" tanong ng isa. "Oo," sagot ni Madam Veronica. "Mukhang kailangan pa ng training. Kung hindi siya matututo, papalitan ko na lang." Ang bawat salitang iyon ay tila mabigat na bato na bumagsak sa dibdib ni Mariel. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglilinis. Kinagabihan, habang kumakain sila ni Lina sa kusina, kapansin-pansin ang kanyang katahimikan. "Nasaktan ka ba sa sinabi ni Madam?" tanong ni Lina. Hindi agad sumagot si Mariel. "Sanay naman po ako mapagalitan," mahina niyang sagot. Ngunit alam ni Lina na hindi iyon ang buong katotohanan. "Hindi pa yan ang pinakamasama," sabi ng matanda. Napatingin si Mariel. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Sandaling tumahimik si Lina bago sumagot. "Dito sa bahay na ito, kailangan mong matutong magtiis." "Bakit po?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin lamang ito sa pinto ng kusina na para bang tinitiyak na walang nakakarinig sa kanilang usapan. Pagkatapos ay mahina nitong sinabi, "Dahil hindi lahat ng amo ay marunong tratuhin ang kasambahay bilang tao." Napaisip si Mariel sa mga salitang iyon. Ngunit sa kabila ng kanyang narinig, pinili pa rin niyang manatiling positibo. Iniisip niyang baka nagkakataon lamang ang galit ng amo. Baka bukas ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit hindi niya alam na ang pangyayaring iyon ay simula pa lamang. Sa mga darating na araw, mas lalo pang lalabas ang tunay na kalupitan ni Madam Veronica. At ang bahay na iyon ay magiging isang lugar kung saan unti-unting mawawala ang katahimikan at pag-asa sa puso ni Mariel. Dumating ang mga araw na tila magkakapareho lamang para kay Mariel. Gumigising siya bago pa sumikat ang araw at natutulog na halos hindi na makaramdam ng lakas ang kanyang katawan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng trabaho sa bahay ni na Madam Veronica. Mula sa pagwawalis ng bakuran hanggang sa paglilinis ng 3 palapag ng bahay. Halos wala siyang sandaling pahinga. Kahit ang simpleng pag-upo upang uminom ng tubig ay tila kailangang gawin ng palihim. Isang umaga, habang madilim pa ang paligid, bumangon si Mariel upang simulan ang kanyang gawain. Tahimik siyang naglakad papunta sa kusina at nagsimulang maghanda ng almusal. Habang naglalagay siya ng tubig sa takure, narinig niya ang mahihinang yabag mula sa likod. Si Lina iyon.
Maaga ka na naman gumising, sabi ng matandang kasambahay. Marami pa po kasing lilinisin, sagot ni Mariel. Napabuntong hininga si Lina. Hindi mo kailangang gawin lahat agad. Ngunit umiling si Mariel. Ayoko pong magalit si Madam. Hindi na nagsalita si Lina. Alam nitong mahirap ipaliwanag kay Mariel ang tunay na sitwasyon sa bahay na iyon. Ngunit nakikita na niya ang unti-unting pagkapagod ng dalaga. Pagsapit ng alas 7 ng umaga, bumaba si Madam Veronica mula sa ikalawang palapag. Nakasuot ito ng maayos na damit na tila papasok sa trabaho o may pupuntahang mahalagang lugar. Tumingin ito sa kusina kung saan abala si Mariel. Hindi pa ba tapos ang paglinis ng sala? Tanong nito. Malapit na po, Madam, sagot ni Mariel. Napailing ang amo. Lagi na lang malapit na. Ang bagal mong kumilos. Yumuko si Mariel. Opo. Pagkatapos mong linisin ang sala, magpunas ka ng bintana sa ikatlong palapag. Ang daming alikabok doon. Opo, Madam. Pagkatapos niyan, hugasan mo ang mga kortina. Saglit na natigilan si Mariel. Napakarami ng utos, ngunit hindi siya nagreklamo. Opo, Madam. Umalis si Madam Veronica matapos magbigay ng sunod-sunod na utos. Tahimik lamang si Mariel habang nagpapatuloy sa kanyang gawain. Bandang tanghali, halos manginig na ang kanyang mga kamay sa pagod. Katatapos lamang niyang punasan ang mga bintana sa ikatlong palapag at pababa na siya ng hagdan nang marinig niya ang boses ni Madam Veronica mula sa sala. Mariel! Agad siyang bumaba. Nandito po ako, Madam. Napatingin ang amo sa sahig. Bakit may marka pa rin dito? Tinuro nito ang maliit na bahagi ng sahig na tila hindi gaanong napunasan. Pasensya na po, lilinisin ko po ulit. Kumuha agad si Mariel ng basahan at nagsimulang magpunas. Ngunit hindi pa siya nakakapaglinis ay nagsalita muli ang amo. Hindi mo ba nakikita ang mga ginagawa mo? Kailan ka ba matutong magtrabaho ng maayos? Hindi sumagot si Mariel. Habang nakayuko siya at patuloy na naglilinis, naramdaman niya ang matalim na tingin ng amo sa kanyang likuran. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo, marami pang ibang naghahanap ng trabaho dyan. Dagdag ni Madam Veronica. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na dahan-dahang tumusok sa kanyang dibdib. Ngunit pinili niyang manahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, ay umalis din ang amo. Nang matapos ang kanyang gawain, nagpunta si Mariel sa kusina upang uminom ng tubig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang baso. Napansin ito ni Lina. Pagod ka na, sabi nito. Ngumiti lamang si Mariel kahit halatang pagod na pagod. Okay lang po. Ngunit hindi iyon ang nakikita ni Lina. Hindi tama na ganyan katratuhin, mahina nitong sabi. Napatingin si Mariel sa kanya. Ayos lang po. Siguro po talagang mahigpit lang si Madam. Tahimik na tumango si Lina. Ngunit sa kanyang isipan ay alam niyang hindi iyon simpleng paghihigpit lamang. Kinagabihan, habang naglilinis si Mariel ng kusina, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa sala. May pumasok. Maya-maya ay narinig niya ang boses ng isang lalaki. Malalim at mabigat ang tinig. Veronica, nandito na ako. Napatingin si Mariel sa pintuan ng kusina. Si Sir Renato! Bulong ni Lina. Ito ang unang pagkakataon na maririnig ni Mariel ang tinig ng asawa ni Madam Veronica. At hindi pa niya alam na ang pagdating ng lalaking iyon ay magdadagdag pa
sa mga pagsubok na kanyang haharapin sa bahay na iyon. Habang papalapit ang mga hakbang ng lalaki sa kusina, unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Mariel. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila nagbababala na ang kanyang mga paghihirap ay magsisimula pa lamang. Kinagabihan ng araw na iyon ay tila mas mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Habang naglilinis si Mariel ng mga gamit sa kusina, patuloy niyang naririnig ang pag-uusap ni na Madam Veronica at ng kanyang asawa sa sala. Hindi malinaw ang kanilang sinasabi, ngunit ramdam sa tono ng kanilang boses na may tensyon sa pagitan nila. Si Lina naman ay tahimik lamang na naghuhugas ng mga pinggan sa kabilang lababo. Maya-maya ay narinig nila ang malalakas na yabag papunta sa kusina. Tumigil si Mariel sa kanyang ginagawa nang biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa edad 50 ang pumasok. Matangkad ito at may matigas na anyo ng mukha. Nakasuot siya ng mamahaling polo at tila bagong dating mula sa trabaho. Si Sir Renato iyon. Sandaling tiningnan ng lalaki ang loob ng kusina bago tumingin kay Lina. "Nandito ka pa rin pala," sabi nito. "Opo sir," sagot ni Lina. Pagkatapos ay napatingin ito kay Mariel. "Sino siya?" "Bagong kasambahay po," sagot ni Lina. Lumapit ng kaunti si Sir Renato at pinagmasdan si Mariel mula ulo hanggang paa. "Anong pangalan mo?" tanong nito. "Mariel po," mahina niyang sagot. Tumango ang lalaki. "Galing ka sa probinsya?" "Opo sir." "Sanay ka ba sa trabaho?" "Opo." Sandaling natahimik ang lalaki bago tumalikod at kumuha ng tubig sa refrigerator. Habang umiinom, muli nitong tiningnan si Mariel. "Huwag kang magkakamali sa trabaho mo. Ayaw ng asawa ko ng palpak." "Opo sir." Matapos iyon ay lumabas na ang lalaki sa kusina. Tahimik na napabuntong hininga si Mariel. "Ganun talaga si sir," sabi ni Lina. Hindi sumagot si Mariel. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman habang nakatingin sa pinto kung saan lumabas ang lalaki. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Lumipas ang ilang araw at mas lalo pang nadagdagan ang gawain ni Mariel sa bahay. Bukod sa paglilinis ng buong bahay, siya na rin ang inutusan na maglaba ng mga damit ng amo at maglinis ng garahe. Halos wala na siyang pahinga sa maghapon. Isang hapon, habang naglalaba siya sa likod ng bahay, naramdaman niyang tila umiikot ang kanyang paningin. Napaupo siya sandali upang makahinga. Halos hindi pa siya kumakain mula umaga. Maya-maya ay may narinig siyang pamilyar na boses. "Bakit ka nakaupo?" Napalingon siya. Si Madam Veronica yon. Agad siyang tumayo. "Pasensya na po, Madam. Hindi kita binabayaran para magpahinga," matigas na sabi nito. "Pagod na pagod ka na ba?" Hindi makasagot si Mariel. "Ayusin mo ang trabaho mo." "Opo, Madam." Tahimik na bumalik si Mariel sa paglalaba. Habang kinukusot niya ang mga damit, naramdaman niyang sumasakit ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya tumigil. Pagkaraan ng ilang oras ay natapos din niya ang paglalaba. Kinagabihan, habang naglalagay siya ng pagkain sa mesa para sa hapunan, napansin niya ang pagdating ni Sir Renato sa sala. Pagod ang mukha ng lalaki at tila masama ang pakiramdam.
Umupo ito sa mesa habang hinihintay ang pagkain. Nang ihain ni Mariel ang sopas sa harap nito, bahagyang natapunan ng sabaw ang gilid ng mangkok. Hindi iyon gaanong napansin ni Mariel. Ngunit napansin iyon ni Madam Veronica. "Ano ba naman yan?" Bigla nitong sigaw. Nagulat si Mariel. "Pasensya na po, Madam." Hindi pa siya nakakatapos magsalita nang biglang itinulak ni Madam Veronica ang mangkok. Tumapon ang sabaw sa mesa. "Hindi ka ba marunong mag-ingat?" Tahimik ang buong silid. Hindi kumibo si Sir Renato. "Linisin mo yan!" utos ng amo. Agad kumuha ng basahan si Mariel at nagsimulang punasan ang mesa. Habang nakayuko siya, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niyang si Sir Renato ang nakatingin. Hindi galit ang mukha nito. Sa halip ay tila pinag-aaralan lamang siya. Agad yumuko muli si Mariel at nagpatuloy sa paglilinis. Matapos ang hapunan, bumalik siya sa kusina upang maghugas ng pinggan. Tahimik lamang ang paligid. Lumapit si Lina sa kanya. "Mag-ingat ka kay Madam," sabi nito. "Opo." "Kapag nagalit iyon, hindi basta-basta humuhupa." Tumango si Mariel. Ngunit hindi niya alam na ang mga susunod na araw ay magdadala ng mas mabigat pang karanasan. At sa loob ng bahay na iyon, unti-unti niyang mararamdaman na hindi lamang pagod ang kanyang haharapin. May mga sandaling mararamdaman niyang tila wala siyang halaga sa paningin ng kanyang mga amo. At doon magsisimulang masubok ang kanyang lakas ng loob at pagtitiis. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nagiging pamilyar kay Mariel ang mahigpit na takbo ng buhay sa bahay ni na Madam Veronica. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang dating pag-asang dala niya mula sa probinsya ay tila unti-unting napapalitan ng pangamba. Gumigising siya araw-araw bago mag-alas 4 ng umaga. Ang unang gawain niya ay magwalis sa bakuran at maglinis ng kusina bago pa man bumaba ang mga amo. Pagkatapos niyon ay sunod-sunod na ang utos: pagpupunas ng sahig, paglilinis ng mga bintana, paglalaba, at paghahanda ng pagkain. Hindi siya halos nakakapagpahinga. Isang umaga, habang naghahanda si Mariel ng almusal, nagmamadali siyang inilalagay ang mga plato sa mesa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kusina. Pumasok si Madam Veronica. Tiningnan nito ang mesa. Bakit hindi pa handa ang kape? Matigas nitong tanong. "Nilalagay ko na po, Madam," sagot ni Mariel habang nagmamadaling kumuha ng tasa. Habang naglalagay siya ng mainit na kape sa tasa, bahagyang nadulas ang kanyang kamay. Isang patak ng kape ang tumulo sa platito. Hindi iyon gaanong napansin ni Mariel, ngunit napansin iyon ni Madam Veronica. "Ano ba naman iyan?" bigla nitong sigaw. Nagulat si Mariel at napatingin sa amo. "Pasensya na po." Ngunit tila hindi sapat ang paghingi niya ng paumanhin. Lumapit si Madam Veronica at mariing kinuha ang tasa mula sa mesa. "Hindi ka ba naturuan ng maayos na gawain sa bahay?" Hindi sumagot si Mariel. "Isang simpleng kape hindi mo pa magawa ng maayos." Bago pa makapagsalita si Mariel, ay biglang inilapag ng amo ang tasa sa mesa ng malakas. Natapon ang kaunting kape sa mesa. "Linisin mo yan," utos nito. "Opo." Agad na kumuha ng basahan si Mariel
at nagsimulang magpunas. Habang ginagawa niya iyon, patuloy na nagsasalita si Madam Veronica. "Hindi ko alam kung bakit ka kinuha rito. Napakabagal mong kumilos." Nanatiling tahimik si Mariel. Pagkatapos ng almusal, ay pinatawag siya ng amo sa sala. Lumapit siya at tumayo sa harap nito. "May nakita akong alikabok sa ibabaw ng kabinet sa ikalawang palapag," sabi ni Madam Veronica. "Pasensya na po. Lilinisin ko po agad." "Hindi na kailangan," napatingin si Mariel. "Dahil may parusa ka." Bahagyang kumabog ang kanyang dibdib. "Parusa? Maglinis ka ng buong bahay ngayon, mula sa garahe hanggang sa ikatlong palapag." "Opo." "At huwag kang kakain hanggat hindi ka tapos." Natigilan si Mariel. Hindi niya inaasahan ang ganoong utos. Ngunit hindi siya tumutol. "Opo, madam." Buong araw siyang naglinis. Mula sa pagwawalis ng bakuran hanggang sa pagpunas ng sahig sa bawat silid. Pagsapit ng hapon ay halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga kamay. Pawis na pawis siya at nanghihina na sa gutom. Habang naglilinis siya ng hagdan, dumaan si Sir Renato. Sandaling tumigil ang lalaki at tiningnan siya. "Hindi ka pa tapos?" tanong nito. "Hindi pa po, sir." "Kanina ka pa naglilinis, ah?" "Opo." Napatingin ang lalaki sa paligid. "Hindi ka ba kumain?" Hindi agad nakasagot si Mariel. "Hindi pa po." "Bakit?" Mahina niyang sagot. "Utos po ni madam." Sandaling natahimik si Sir Renato. Ngunit sa halip na magsalita pa, ay umalis na rin ito. Nagpatuloy si Mariel sa kanyang gawain. Pagsapit ng gabi, ay saka pa lamang siya natapos. Pagpunta niya sa kusina, naroon si Lina. Napansin agad ng matanda ang kanyang kalagayan. "Hindi ka pa kumakain?" tanong nito. Umiling si Mariel. Tahimik na kumuha si Lina ng pagkain at inilagay sa plato. "Halika, kumain ka na. Baka po magalit si madam." "Hindi na siya bababa," sagot ni Lina. Tahimik na umupo si Mariel sa maliit na mesa sa kusina. Habang kumakain siya, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagod at gutom. Hindi niya akalaing ganito kahirap ang buhay sa Maynila. Hindi ito ang pangarap na iniwan niya ang probinsya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang magtiis. Iniisip niya ang kanyang pamilya. Iniisip niya na balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Ngunit hindi niya alam na ang mga paghihirap na iyon ay simula pa lamang ng mas mabibigat na pang-api na kanyang mararanasan sa bahay na iyon. At sa mga susunod na araw, may mangyayaring insidente na lubos na susubok sa kanyang lakas at dignidad. Lumipas ang mga araw matapos ang mabigat na parusang ipinataw ni Madam Veronica kay Mariel. Bagamat hindi na muling binanggit ng amo ang insidenteng iyon, ramdam pa rin ng dalaga ang malamig at mahigpit na pakikitungo sa kanya sa bawat oras ng kanyang trabaho. Sa tuwing may maliit na pagkakamali, agad siyang napapagalitan. At sa tuwing may utos, kailangan itong magawa ng mabilis at walang tanong. Isang umaga, abala si Mariel sa paglilinis ng sala. Maingat niyang pinupunasan ang mga mamahaling dekorasyon na nakalagay sa mga estante. Alam niyang mahalaga ang mga iyon sa amo, kaya't doble ang pag-iingat niya sa bawat galaw. Habang ginagawa niya iyon, bumaba si Madam Veronica
mula sa ikalawang palapag. "Nalinisan mo na ba ang kwarto ko?" tanong nito. "Hindi pa po, madam. Pagkatapos po nito ay doon na ako pupunta." Napakunot ang noo ng amo. "Ang bagal mo talaga kumilos." "Opo, madam." Hindi na nagsalita pa si Madam Veronica at dumiretso sa kusina. Matapos linisin ni Mariel ang sala, umakyat siya sa ikalawang palapag upang ayusin ang silid ng amo. Tahimik niyang inayos ang kama at pinunasan ang mga mesa at kabinet. Habang naglilinis siya, napansin niyang may maliit na kahon ng alahas na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito ginalaw. Sa halip ay ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang trabaho. Matapos niyang linisin ang silid, ay bumaba na siya upang tumulong sa kusina. Bandang tanghali, biglang narinig ni Mariel ang malakas na sigaw mula sa ikalawang palapag. "Mariel!" Napahinto siya. Mabilis siyang umakyat ng hagdan. Pagpasok niya sa kwarto ni Madam Veronica, nakita niyang nakatayo ang amo sa harap ng mesa habang hawak ang kahon ng alahas. "Nasaan ang singsing ko?" galit na tanong nito. Nagulat si Mariel. "Anong singsing po?" "Ang singsing ko na nasa kahong ito." Napatingin si Mariel sa mesa. "Hindi ko po alam, madam." Biglang lumakas ang boses ng amo. "Huwag mo akong lokohin!" Natigilan si Mariel. "Kanina ka lang nandito sa kwarto ko." "Opo, pero hindi ko po ginalaw ang mga gamit ninyo." Hindi naniwala si Madam Veronica. "Kung hindi ikaw ang kumuha, sino pa?" Nanlamig ang katawan ni Mariel. "Hindi ko po iyon kukunin." Lumapit ang amo at matalim siyang tiningnan. "Magnanakaw ka ba?" Parang tumigil ang mundo ni Mariel sa salitang iyon. "Hindi po, madam." Maya-maya ay dumating si Lina sa pintuan ng kwarto. Tila nag-aalala sa naririnig na sigawan. "Ano pong nangyari, madam?" tanong nito. "Nawawala ang singsing ko," sagot ni Madam Veronica. Napatingin si Lina kay Mariel. "Kanina lang siya nandito," dagdag ng amo. Tahimik na tumingin si Lina sa paligid ng kwarto. "Baka po nailipat lamang ninyo," maingat nitong sabi. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Madam Veronica. "Huwag mo siyang ipagtanggol." Tahimik si Mariel habang nakatayo sa gitna ng silid. Pakiramdam niya ay bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. "Hahanapin ko yan," sabi ni Madam Veronica. "At kapag nakita ko yan sa gamit mo, hindi ka na makakatuntong pa sa bahay na ito." Nanlaki ang mata ni Mariel. "Hindi ko po yon kinuha." Ngunit hindi na siya pinansin ng amo. "Lumabas ka muna!" Mahinang tumango si Mariel at lumabas ng kwarto. Habang bumababa siya ng hagdan, ramdam niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano niya patutunayan na wala siyang kasalanan. Sa kusina ay tahimik siyang umupo sa isang sulok. Lumapit si Lina. "Hindi ko iniisip na ikaw ang kumuha," mahina nitong sabi. Napatingin si Mariel sa matanda. "Hindi ko po talaga yon kinuha." "Alam ko." Ngunit kahit sinabi iyon ni Lina, alam nilang pareho na mahirap baguhin ang isip ni Madam Veronica kapag may hinala na ito. Lumipas ang ilang oras ng paghahanap sa buong bahay. Bandang hapon, narinig nilang muli ang boses ng amo mula sa ikalawang palapag. "Lina!" Agad silang napatingin sa hagdan. Unti-unting bumaba si Madam Veronica habang may hawak na maliit na bagay sa kamay. Ang nawawalang singsing. Natagpuan pala ito sa loob ng drawer ng kanyang mesa. Sandaling natahimik ang sala. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin,
Malamig lamang na tumingin si Madam Veronica kay Mariel. Magtrabaho ka na. Iyon lamang ang sinabi nito bago tumalikod at umakyat muli sa hagdan. Tahimik na nakatayo si Mariel sa gitna ng sala. Walang humingi ng tawad sa kanya. Walang nagsabi na nagkamali ang amo. Sa sandaling iyon, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng katotohanang mahirap tanggapin. Sa bahay na iyon, kahit wala siyang kasalanan, madali pa rin siyang mapagbintangan at ang kanyang dignidad ay tila walang halaga sa paningin ng kanyang amo. Matapos ang insidente ng nawawalang singsing, hindi na naging pareho ang pakiramdam ni Mariel sa loob ng bahay. Kahit napatunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala nito, hindi nagbago ang pakikitungo ni Madam Veronica sa kanya. Wala ring kahit isang salitang paghingi ng tawad. Sa halip, tila lalo pang naging malamig ang amo sa kanya. Sa bawat utos, mas matigas ang tono ng boses nito. Sa bawat pagkakamali, kahit maliit lamang, agad siyang napapagalitan. Tinanggap na lamang iyon ni Mariel ng tahimik. Sa kanyang puso ay may bahagyang sakit, ngunit pilit niya itong kinikimkim. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, naglilinis si Mariel ng kusina. Tahimik ang buong bahay. Nakaupo si Lina sa maliit na upuan habang pinupunasan ang mga plato. "Pagod ka na naman," sabi ng matanda. Bahagyang ngumiti si Mariel. "Okay lang po." Ngunit halata sa kanyang mga mata ang matinding pagod. Maya-maya ay narinig nila ang pagbukas ng pinto sa sala. Pumasok si Sir Renato. Mukhang bagong dating ito mula sa labas at tila may ininom na alak dahil mabigat ang kanyang mga hakbang. "Lina!" tawag nito. "Opo, sir," sagot ng matanda. "May pagkain pa ba?" "Opo, sir. Ihahain ko na po." Agad na kumuha si Lina ng pagkain at inilagay ito sa mesa sa sala. Samantala, nagpatuloy si Mariel sa paghuhugas ng pinggan sa kusina. Pagkaraan ng ilang minuto, ay narinig niya ang boses ni Sir Renato mula sa sala. "Mariel!" Napahinto siya. "Opo, sir. Halika nga rito." Pinunasan ni Mariel ang kanyang mga kamay at lumabas ng kusina. Nakita niya si Sir Renato na nakaupo sa mesa habang kumakain. Tumapit siya. "Opo, sir. Magdala ka nga ng tubig." "Opo." Agad siyang bumalik sa kusina at kumuha ng baso ng tubig. Pagbalik niya sa tala ay inilapag niya ito sa harap ng lalaki. "Salamat," sabi ni Sir Renato. Tumango si Mariel at balak nang bumalik sa kusina nang muling magsalita ang lalaki. "Sandali." Napahinto siya. "Taga-probinsya ka nga pala, hindi ba?" "Opo, sir." "Malayo iyon." "Opo." Sandaling tinitigan siya ng lalaki. "Hindi ka ba nahihirapan dito?" Hindi alam ni Mariel kung paano sasagot. "Okay lang po." Bahagyang ngumiti si Sir Renato. "Sanayan lang siguro." Tumango si Mariel. "Pwede ka nang bumalik sa kusina." "Opo, sir." Mabilis siyang bumalik sa kusina. Habang naghuhugas siya ng pinggan, napansin ni Lina ang kanyang katahimikan. "Anong sinabi ni sir?" tanong ng matanda. "Wala naman po," sagot ni Mariel. Matapos maglinis ng kusina, ay pinayagan na silang magpahinga. Pumasok si Mariel sa maliit na kwarto na kanilang tinutulugan. Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang huminga. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa Maynila,
Naramdaman niyang tila unti-unting nawawala ang kanyang lakas ng loob. Hindi ito ang buhay na inakala niya. Hindi ito ang pangarap na dala niya mula sa probinsya. Habang nakahiga siya sa kama, naalala niya ang kanyang pamilya. Naalala niya ang kanyang ina na palaging nag-aalala sa kanya. Naalala niya ang kanyang ama na nagbilin na huwag niyang hayaang apihin siya. Ngunit sa bahay na iyon, tila wala siyang kapangyarihan upang ipagtanggol ang sarili. Sa katahimikan ng gabi, tahimik siyang napapikit. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayaning magtiis. Ngunit sa kanyang puso ay may maliit na tinig na nagsasabing darating din ang araw na magbabago ang lahat. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung kailan. Ngunit umaasa pa rin siya. At sa mga susunod na araw, may mangyayaring pangyayari na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay sa bahay na iyon. Maagang nagising si Mariel kinabukasan. Kahit kulang sa tulog, bumangon siya agad upang simulan ang kanyang gawain. Sa labas ng maliit na bintana ng kanilang kwarto, ay nagsisimula pa lamang sumikat ang araw. Ngunit sanay na siyang magtrabaho bago pa man magising ang mga amo. Tahimik siyang nagtungo sa kusina at nagsimulang maghanda ng almusal. Habang hinihiwa niya ang mga gulay para sa ulam, naramdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang mga kamay. Mula sa walang tigil na paglalaba at paglilinis, nagkaroon na siya ng maliliit na sugat sa mga daliri. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Iniisip niya lamang na kailangan niyang tapusin ang trabaho bago bumaba si Madam Veronica. Maya-maya ay dumating si Lina sa kusina. "Maaga ka na naman," sabi nito. "Marami pa po kasing gagawin," sagot ni Mariel. Tahimik na tumango ang matanda at nagsimulang maghanda ng kape. Pagkaraan ng ilang sandali, ay bumaba na si Madam Veronica. Diretso itong pumunta sa mesa at umupo. "Handa na ba ang almusal?" tanong nito. "Opo, madam," sagot ni Mariel habang inilalagay ang pagkain sa mesa. Habang inaayos niya ang mga plato, biglang nadulas ang isang baso mula sa kanyang kamay. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Agad na nanahimik ang paligid. Napatingin si Madam Veronica sa basag na baso. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. "Ano ang ginawa mo?" malamig nitong tanong. Kinabahan si Mariel. "Pasensya na po, madam. Nadulas lang po sa kamay ko." Ngunit tila hindi iyon sapat. Tumayo si Madam Veronica mula sa kanyang upuan. "Hindi ka ba marunong mag-ingat?" "Pasensya na po." Lumapit ang amo sa kanya at tiningnan ang basag na salamin sa sahig. "Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga gamit sa bahay na ito?" Hindi na nakapagsalita si Mariel. "Palagi na lang may mali sa ginagawa mo." "Pasensya na po." Biglang itinaas ni Madam Veronica ang kanyang kamay at itinulak si Mariel sa balikat. Napatras ang dalaga at muntik pang matumba. Tahimik si Lina sa gilid ng kusina, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Linisin mo yan!" utos ng amo. "Opo." Agad na yumuko si Mariel upang pulutin ang mga basag na piraso ng baso. Habang ginagawa niya iyon, hindi niya napansin na may matulis na bahagi ng salamin na sumugat sa kanyang daliri. Napasinghap siya sa sakit. Lumabas ang dugo mula sa kanyang sugat. Ngunit pinilit niyang tapusin ang paglilinis. Matapos niyang pulutin ang lahat ng piraso ay itinapon niya ang mga ito sa basurahan. Tapusin mo na ang paghahanda ng almusal,
sabi ni Madam Veronica bago muling umupo sa mesa. Tahimik na bumalik si Mariel sa kusina. Napansin ni Lina ang dugo sa kanyang daliri. "Nasugatan ka," sabi nito. "Okay lang po." Kumuha si Lina ng maliit na piraso ng tela at ibinalot ito sa sugat ni Mariel. "Mag-ingat ka," mahina nitong sabi. Tumango si Mariel. Matapos ang almusal, ay nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain. Ngunit habang naglilinis siya ng sala, hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Maynila, naramdaman niyang may bahagi ng kanyang loob ang napagod na. Hindi lamang sa trabaho, kundi sa pakikitungo ng kanyang amo. Habang pinupunasan niya ang mesa sa sala, narinig niya ang boses ni Madam Veronica mula sa likuran. "Mariel," napalingon siya. "Nandito po ako, Madam. Pagkatapos mong linisin yan, magpunta ka sa palengke. May mga bibilhin ka." "Opo." Iniabot ng amo ang listahan. Tahimik na kinuha iyon ni Mariel. Habang nakatingin siya sa papel, may pumasok na tanong sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kakayaning magtis? Hanggang kailan niya kakayaning manatili sa bahay na iyon? Sa unang pagkakataon, sumagi sa kanyang isip ang posibilidad na umalis. Ngunit kasabay ng kaisipang iyon ay ang mukha ng kanyang pamilya. Ang pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Ang pangarap niyang makatulong sa kanila. Kaya pinili niyang manahimik muli. Ngunit hindi niya alam na sa susunod na kabanata ay may mangyayaring pangyayari na magtutulak sa kanya sa isang mahirap na desisyon. Isang desisyong maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay. Maagang umalis si Mariel ng bahay, dala ang listahan ng mga bibilhin ni Madam Veronica. Bahagyang mahapdi pa rin ang sugat sa kanyang daliri, ngunit hindi niya iyon pinansin. Mahigpit niyang hawak ang maliit na pitakang ibinigay ng amo na may lamang pera para sa mga bilihin. Sa labas ng malaking bahay ay sinalubong siya ng ingay ng kalsada. Mga sasakyang nagdaraan, mga taong nagmamadali, at mga tindahang nagsisimula pa lamang magbukas. Hindi pa rin siya lubos na nasasanay sa lungsod. Tahimik siyang naglakad patungo sa palengke. Habang naglalakad, hindi niya mapigilang mag-isip. Ang mga pangyayari nitong mga nakaraang linggo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga sigaw, ang mga paratang, ang mga mabibigat na utos na tila walang katapusan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may bumibigat sa kanyang dibdib. Hindi niya akalaing ganito kahirap ang magiging buhay niya sa Maynila. Pagdating niya sa palengke, agad niyang hinanap ang mga nakasulat sa listahan. Bumili siya ng gulay, karne, at ilang sangkap na gagamitin sa hapunan. Maingat niyang binilang ang sukli upang matiyak na tama ang pera. Alam niyang hindi siya maaaring magkamali. Matapos makumpleto ang lahat ng bibilhin, ay agad siyang naglakad pabalik sa bahay. Pagdating niya sa gate ay huminga muna siya ng malalim bago pumasok. Sa loob ng bahay ay agad siyang sinalubong ng malamig na boses ni Madam Veronica. "Ang tagal mo." "Pasensya na po, Madam. Marami pong tao sa palengke." Hindi sumagot ang amo. "Ilagay mo na sa kusina ang mga binili mo." "Opo." Mabilis na dinala ni Mariel ang mga supot sa kusina at inayos ang mga iyon sa mesa. Habang ginagawa niya iyon, dumating si Lina. "Napagod ka ba sa paglalakad?" tanong ng matanda. "Kaunti po." Ngumiti ng bahagya si Lina. Sanayan lang, ngunit hindi na nakapagsalita pa si Mariel. Maya-maya
ay narinig nila ang boses ni Madam Veronica mula sa sala. "Mariel!" Agad siyang lumabas ng kusina. "Nandito po ako, madam." "Nasaan ang sukli?" Iniabot ni Mariel ang pera. Tahimik na binilang iyon ng amo. Maya-maya ay napakunot ang noo nito. "Kulang ito!" Nagulat si Mariel. "Hindi po. Iyan po ang ibinigay ng tindera." "Sigurado ka?" "Opo." Muling binilang ni Madam Veronica ang pera. Hindi ito tama. Bahagyang nanginig ang kamay ni Mariel. "Hindi ko po kinuha ang pera." Biglang tumaas ang boses ng amo. "Huwag mo akong gawing tanga." Tahimik ang buong sala. "Hindi ko po talaga kinuha." "Kung hindi ikaw ang kumuha, saan napunta?" Hindi na makasagot si Mariel. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang bagay na hindi naman niya ginawa. "Simula ngayon, babawasan ko ang sahod mo," malamig na sabi ni Madam Veronica. Parang may kumurot sa puso ni Mariel. "Madam, hindi ka pa tapos magsalita," putol ng amo. Agad siyang tumahimik. "Magtrabaho ka na." Tumalikod si Madam Veronica at umakyat ng hagdan. Tahimik na naiwan si Mariel sa gitna ng sala. Pakiramdam niya ay may bumagsak na mabigat sa kanyang dibdib. Hindi lamang dahil sa paratang, kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Sa kusina ay lumapit si Lina sa kanya. "Huwag mo nang dibdibin," sabi nito. Ngunit hindi agad nakapagsalita si Mariel. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit ang tanong. Hanggang kailan? Hanggang kailan niya kakayaning tiisin ang ganitong buhay? Habang naglilinis siya ng kusina kinagabihan, naramdaman niyang may bahagyang pagbabago sa kanyang kalooban. Ang dating tahimik na pagtitiis ay unti-unting napapalitan ng isang matinding pagnanais na magkaroon ng dignidad. Na maalala niya na siya ay tao rin at hindi dapat tratuhin na parang walang halaga. Habang nakatingin siya sa maliit na bintana ng kusina kung saan tanaw ang madilim na kalangitan, unti-unting nabuo sa kanyang isip ang isang desisyon. Hindi niya alam kung kailan. Hindi niya alam kung paano. Ngunit alam niyang darating ang araw na hindi na siya mananatili sa bahay na iyon. Isang araw na pipiliin niyang ipaglaban ang sarili niyang buhay. At sa sandaling iyon, magsisimula ang bagong yugto ng kanyang kwento. Isang yugto na maglalagay sa kanya sa landas ng pagbabago, paghihirap at pag-asa. Lumipas ang mga araw matapos ang pangyayari sa sukli. Tahimik pa ring nagtatrabaho si Mariel sa bahay ni na Madam Veronica. Ngunit may nagbago na sa loob ng kanyang puso. Hindi na lamang siya nagtitiis ng walang iniisip. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kawalan ng dignidad sa bahay na iyon. Hindi lamang ang pagod sa trabaho ang nagpapahirap sa kanya, kundi ang pakiramdam na tila wala siyang halaga sa paningin ng kanyang amo. Gayunman, hindi siya agad umalis. Iniisip niya ang kanyang pamilya sa probinsya, ang kanyang ama na may sakit, ang kanyang ina na nagsusumikap sa maliit na tindahan, at ang kanyang mga kapatid na patuloy na nag-aaral. Kailangan nila ang tulong niya. Ngunit dumating ang araw na tuluyan nang napuno ang kanyang pagtitiis. Isang hapon, abala si Mariel sa paglilinis ng ikalawang palapag nang marinig niya ang boses ni Madam Veronica mula sa sala. "Mariel!" Agad siyang bumaba. "Nandito po ako, madam. Nalinis mo na ba ang kwarto ko?" "Opo, madam."
Hindi siya pinansin ng amo. Sa halip ay itinuro nito ang maliit na bahagi ng sahig. May dumi pa rito. Tiningnan iyon ni Mariel. Halos hindi nga iyon makita. Pasensya na po, sabi niya, habang yumuyuko upang punasan iyon. Ngunit tila hindi pa rin nasiyahan si Madam Veronica. Hindi ka talaga marunong gumawa ng maayos. Tahimik lamang si Mariel. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay may kakaibang katahimikan sa kanyang loob. Biglang nagsalita muli ang amo. Kung hindi ka masaya rito, pwede ka namang umalis. Sandaling natahimik ang buong sala. Sa unang pagkakataon, nag-angat ng tingin si Mariel. Hindi siya sumagot agad. Ngunit naramdaman niya na yon, na ang sandaling matagal nang bumubulong sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim. "Madam," mahinahon niyang sabi. Bahagyang napakunot ang noo ni Madam Veronica. "Ano?" "Salamat po sa pagkakataong magtrabaho rito." Hindi inaasahan ng amo ang kanyang sinabi. "Pero tama po kayo." Tahimik ang paligid. "Hindi na po ako masaya rito." Napatigil si Madam Veronica. "Uuwi na po ako sa probinsya." Hindi agad nakapagsalita ang amo. Marahil ay hindi nito inaasahan na ang tahimik at mapagtiis na kasambahay ay magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ngunit hindi na umatras si Mariel. Tahimik siyang yumuko bilang paggalang. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kusina. Naroon si Lina. "Anong nangyari?" tanong ng matanda. "Uuwi na po ako," sagot ni Mariel. Sandaling natahimik si Lina. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. "Matagal ko nang hinihintay na marinig iyan mula sa iyo." Napangiti rin si Mariel. Kinagabihan, inayos niya ang kakaunti niyang gamit sa maliit na bag na dala niya mula sa probinsya. Hindi marami ang kanyang dala, ngunit sapat na iyon. Sa paglabas niya ng bahay, kinaumagahan, sandali siyang huminto sa gate. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa Maynila, nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Maaaring mahirap pa rin ang buhay. Maaaring kailangan niyang magsimula muli. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi na niya hahayaang mawala ang kanyang dignidad. Habang naglalakad siya sa kalsada, sumikat ang araw sa kalangitan. Isang bagong umaga. Isang bagong simula. At sa puso ni Mariel, muling nabuhay ang pag-asang minsang dinala niya mula sa kanyang probinsya. Dahil minsan, ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal nagtitiis, kundi sa kung kailan siya nagpasya na ipaglaban ang kanyang sarili. Wakas,